Okay, may buntag sa tanan. Akong gihangyo matag-usa sa pag-abarog. Before we sing our first song, akong gihangyo matag-usa sa pagpamarog mga kaigsunan. As we start our Sunday school service mga kaigsunan. Okay, before we sing our first song, akong gihangyo matag-usa sa pagduko sa ulo, piyong sa mata. Magaampo ta, kanimo amahan, ugad, nagapasalamat kami Lord, ning takna sa kabuntagon. Lord, salamat amahan sa imong grasya, sa imong kaluoy, labi na sa imong gugma, ugad. O Lord, salamat amahan sa tibok simana, Lord, nga imong piyal di kanamo sa matagusa. Salamat, Lord God, sa imong kaayo. O bisa pa man, Lord, ning adlaw nga Domingo, God, nga din kami padayon, Lord, sa pagsimba, sa pagtuon sa imong pulong, o God, o Lord, ning kabuntagon, ikaw, Lord God, ang mga dumala sa among hunahunag kasing-kasing nga diin ang among paminawan nga pulong, Lord God, mahimong sintro, Lord God, da sa among hunahunag kasing-kasing. Amahan, Lord, nangay kami kapasayloan sa among mga sala, pasayloa kami sa among hunahuna, sa pulong sa buhat. Lord, asahan kami, Lord God, ikaw kayo ang worthy nga makalimpyo sa among mga salamahan, Lord God. Bisa pa man, Lord, we pray sa magadala sa Sunday school service, Lord God, ikaw ang maghatag og langit nun nga kaalam. Amahan, Lord, i-bless ang imong katawhan, bisa pa man, Lord God, sa kapadulong karon mga kaigsuunan, Lord, ikaw ang mag-bless nga mabot sila sa balay tigumanan nga walay kakulian. I-bless sa Lord ang anniversary sa pangdako, Lord, together with Pastor Johnny sa mahimong speaker, Lord God. Lord, i-bless ang tibok adlaw karon, Lord God, nga panimbahon. Amahan, Lord, among gi-claim ang tanan gipasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, pabilin sa pagbarog mga kaigsunan. Let's have our first song, Mansion Over the Hilltop. Are you saved today? Okay. Ang Ginoo mga kaigsunan, nag-prepared siya og gitawag og mansion mga kaigsunan. Okay, on the first verse, ready, sing. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver, sing it louder, and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I want a gold one, that silver light goes. I get a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And from yonder we will never more wander, but walk the streets that our purest gold. Second verse. Thou open tempted, tormented and tested, and like the prophet, my pillow was down. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. Amen. I get a mansion just over the hilltop in that bright land where we will never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. Last verse. Don't take me poor or deserted or lonely. I'm not discouraged, I'm heavenly bound. I'm just a pilgrim
white land where we'll never grow old, and someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. Amen. Another song, mga kaigsunan, At the Cross. Our second song. Okay, you can sing as loud as you can. Okay, all the verse. Ready, sing. Alas, and then my Savior bled, and did my sovereign die. What he devote that sacred head for such a worm as I. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Second verse. Was it for pride that I have done? He suffered on the tree. Amazing pity beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. On the third will might the sun in darkness shine, and shout his glories in. When Christ Maker died for man the creature sin. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Last verse. But trust of grape can ye repay the debt of love I owe. Here, Lord, I give away. 'Tis all that I can do. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Akong giyang si Brother Joe Boy to lead us our opening word of prayer. Magampo ta. Lord, dear Heavenly Father, during this day, O God, Lord, O God, for this opportunity, O God, nakarim sa simbahan, O God, sa pagampo. Sa pagsimba, O God, Lord, I pray, O God, nga, iyong proteksyonan, O God, ang mga napadulong padre, O God, nga, di sila maonsa, O God. Lord, I pray, O God, sa madala sa mensahe karon, O God, nga, iyong siya tagag wisdom and guidance, O God, sa pagbahin-bahin sa pulong, O God. Lord, thank you for everything. In Jesus' name we pray, Amen. Pabilis sa pagbarog, mga kaigsunan. Let's have our third song, A New Name in Glory. Okay, on the verse. Ready, sing. I was once a sinner, but I came, pardon to receive from my Lord. This was freely given, and I found that this of His word. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story, a sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. Where the sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to rule. Second verse. I was humbly kneeling at the cross, fearing not the God and the
when the heavens fell, and I saw that was gentle. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh, yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh, yes, it's mine. Forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. Last verse, and the book is traded, saved by grace. Oh, the joy that came to my soul. Now I am forgiven, and I know by the blood I made me whole. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh, yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh, yes, it's mine. When my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to rule. Amen. Good singing. Thank you, and please be seated. Atong yang atong speaker karon. Amen. Salamat, Brother Bibat, sa mga nindot nga mga luiton. Nindot nga reminder ka na no? A new name in glory. Sukad nga gidawat nato si Kristo, mga kaigsunan, natong pangalan na isulat dito sa langit. Okay, and once again, good morning. Good morning sa atong Sunday school time. And now we are going to tackle on our lesson this morning, lesson number 7. But before tamuadto sa tong lesson, ato sang i-review or i-remember ang atong mga lessons nga nalabayan in the past few weeks. Lesson number 1. Unsa kay itong lesson number 1? Unsa tong lesson number 1? Lesson number 1 kay? Hala, gamay ra na kinumdum. Again, lesson number 1 kay? Word of God. Lesson number 2. Salvation. Dunga na to. Lesson number 3. Eternal security. Lesson number 4. Baptism. Lesson number 5. Holy Spirit. And lesson number 6. Prayer. And now, sa atuang lesson karong kabuntagon, we have lesson number 7, and atong topic is the will of God. Kabubuton sa Ginoo, mga kaigsunan, is our topic this morning. Okay? Pero before tayo discuss, may I ask everybody to please stand to give reverence to the Word of God as we read our text in Romans chapter number 12, verses 1, 2, and 3. Okay? This is our text this morning sa ato ang topic about the Word, the will of God. Okay. Nay Bible ang tanan? Kung nakay tapad nga walay Bible, i-share lang nato ang Bible, mga kaigsunan, para makita nato ang pulong sa Ginoo. Nindot nga mabasa gyud nato gikan sa atong mga Biblia, mga kaigsunan. Okay? Sige, naan ang tanan, say amen. Everybody, Romans chapter number 12, verse number 1. Everybody read. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. Let us bow our head and close our eyes. Let's pray. Ginoong Diyos, lamig mahanan sa tanan, salamat Father, O Lord, sa karong kabuntagon. Thank you, dear God, nga
takol na sad mi sa imong pulong Ginoo. I pray dear God nga ikaw maka-sanctify sa mong tagsa-tagsang kasing-kasing karong kamutagon, that we may receive your word, Father God, sa among kasing-kasing, Father God. O nami makatunan, O Lord, sa mga Kristohanong kinabuhi. And dear God, kuhaatan ng mga babag, tan distraction, O Lord, ayaw tuguti si Satanas, makasamok sa mong pagpaminaw, Ginoong Diyos. And Lord, gamiтай mong alagad sa pag-deliver sa mong pulong, dear God. This is your word, this is not mine, Ginoo. Gamita ko mightily, Father, O Lord, para sa imong kahimayaan. And Lord, among gibalik tanan dung himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Manglingkod tang tanan palihog. Now, sa itong gibasa diha mga kaigsunan, it is Apostle Paul telling to the church in Rome, no, about the thing na pwedeng ihatag nila sa Ginoo. And then verse number 1, it clearly says that ningon siya, I beseech you therefore, brethren. Naghangyo siya. I beseech you therefore, brethren, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Now, remember mga kaigsunan, when the Bible speaks about sacrifice during the Old Testament, it speaks about death. It speaks about death. Patay gyud, halad gyud. But in this text, mga kaigsunan, Paul doesn't really mean nga patyon gyud nato tong lawas. Paul doesn't really mean, mga kaigsunan, nga ato yung bugtuon ng atong kinabuhi. But ningon siya diha, mga kaigsunan, but a living sacrifice. Remember, mga kaigsunan, that we Christians, people that receive Jesus Christ in their Savior, gitawag ta og mga santos. We are called saints. The living saints, mga kaigsunan, nga mao ang nagdala sa pangalan sa Diyos. Now, in verse number 2, mga kaigsunan, naay gi-emphasize si Apostle Paul diha, that be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Mao na ang atong goal as a Christian, mga kaigsunan, to know and to do what is the acceptable, the good and acceptable, perfect will of God. Now, before kumuhatag sa atong details sa atong topic, mga kaigsunan, ako'y question, what is success to you? Unsa ang success para nimo? Okay? Para nimo, unsa ang success? No? Unsang meaning success para nimo? Other people, ningon sila success is nagdepende sa imuhang status sa imuhang bank account. Success nagdepende sa imuhang fame, unsa ka kasikat. Success nagdepende sa imuhang naong, unsa ka kagwapo, unsa ka gwapa. Mabitaw ang uban magparituke na lang, no? Kaya nga naman gusto sila nga mausab ang ilang panagway. Ang uban, mga kaigsunan, success is nagdepende sa ilang social media status. Pila ka followers, o kung saan nagidaghanon sa ilang mga likes, sa ilang mga shares, sa ilang mga videos, mga kaigsunan. And those kind of things, mga kaigsunan, gag-measure nila lang ko galingon, mga kaigsunan, they call it success. Pero dili na tinud-anay nga success, mga kaigsunan. Now, the true meaning of success, mga kaigsunan, is that knowing the will of God, knowing what God wants us to do, and doing it. Mo na'y tinuod nga measure, mo na'y tinuod nga meaning sa success. Knowing what God wants us to do, and doing it. Kay bawo ka unsay gustong ipabuhat sa Ginoo, and then imong gibuhat. Mao na, mga kaigsunan, in our discipleship lesson, naatay topic about the will of God. Kabubuton sa Ginoo. Because Christians, mga kaigsunan, madugay man o mabag-o pa ka nga Kristohanon, whether you were late Christian or early Christian, mga kaigsunan, you need to understand what is the will of God in your life. Remember, mga kaigsunan, ningon na Bible that we are bought with a price. We are not of our own, but we are of God. Apostle Paul in Galatians, mga kaigsunan, 2:20, ningon siya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. In the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So mao na, mga kaigsunan, kinahanglan nato sabton
ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. No? Before we dig deep sa kana nga topic mga kaigsunan, first of all, we must understand what God will is not. Unsa ang dili kanang kabubuton sa Ginoo, no? What the will of God is not. No, dili ni siya mao ang kabubuton sa Ginoo nga atong gipasabot karon sa atong topic. Okay? Number one, mga kaigsunan, is that the will of God is not physical, but spiritual. Kung nagunahuna ka, mga kaigsunan, base na kabubuton sa Ginoo na kung mahimong successful nga engineer, pwede. But remember, it's not about our physical, but our spiritual. God is more concerned in our spiritual life rather than our physical life. Mabitaw ninyo na Bible, mga kaigsunan, God will not look in our outside appearance, but in our heart. Gipangayo sa Ginoo ang atong kasing-kasing, mga kaigsunan, because He is concerned in our spiritual life. Maybe mahimo tang nindot ang atong dagan sa atong kinabuhi diring kalibutan na, mga kaigsunan, but the most important thing is our spiritual life. Something we cannot discern, something we cannot see, mga kaigsunan, only God sees our spiritual life. Wa ta kibaw na ay Kristohanon nga drain na kayo ang spiritual life, or na mga Kristohanon nga niwang na kayo ang spiritual life. Mauna, mga kaigsunan, God is so concerned in our spiritual life. So, the will of God is not about physical, but rather spiritual. Pwedeng mahimo kang engineer, pwedeng mahimo kang doktor, pwedeng mahimong teacher. But the first nga kinahanglan nato ang i-understand, mga kaigsunan, unsa ang kabuton sa Ginoo sa atong espirituhanon nga bahin. No? Ingana, mga kaigsunan. It is not God's will is not physical, but rather spiritual. Ikaduha, mga kaigsunan, God's will is different from God's plan. Na ay kabubuton ang Ginoo, na apoy plano ang Ginoo. No? But ato makita diha, mga kaigsunan, nga lahi ang kabubuton sa Ginoo, lahi pud ang plano sa Ginoo. God's will is different from God's plan. So ato na ma-discuss more later, mga kaigsunan. And ikatulo, mga kaigsunan, God will not force you to His will. Tinuod, mga kaigsunan, na ay kabubuton ang Ginoo kanato. Na ay kabubuton ang Ginoo sa Biblia, mga kaigsunan, but God will not force us to His will. Before God created everything, mga kaigsunan, nanagid niya sa iyang hunahuna unsaon niya pagbuhat ang tao. And gibuhat niya ang tao, mga kaigsunan. The first man in this world is si Adam. And lahi gyud ang pagbuhat sa Ginoo sa tao ug sa animals. Gi-clarify gyud dito nga gibuhat una ang animals before ang tao. Di ba? Kung makita ninyo ang creation, mga kaigsunan, the beauty of creation, mga kaigsunan, is that God prepared the world before He made the humans. Gi-prepare niya daan ang butanganan sa tao before niya gihimo ang tao. Wala niya unaha ang tao sa empty space, usa ang world, wala. Gibuhat usa niya ang world para na ay kabutngan ang tao. Ingana ang Ginoo sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, God will always prepare something para sa atong asa ta niya ibutang, mga kaigsunan. When Jonah escaped from the Lord's will, mga kaigsunan, unsay gi-prepare niya? Big fish. Not to consume Jonah, mga kaigsunan, but to make Jonah realize sa iyang nabuhat diha sa Ginoo. And same thing kanato, mga kaigsunan, ningon diri, mga kaigsunan, dili gyud i-force sa Ginoo ang iyang will kanato. Kaya nga naman, naay gihatag ang Ginoo nato gitawag og free will. Gitagaan ta sa Ginoo og free will. Imuhang kaugalingong kabubuton. Wala ta gibuhat sa Ginoo as a robot, mga kaigsunan, nga unsa isulti sa Ginoo mulihok lagkalit atong lawas, no. Gitagaan ta niyag free will. Mo ni nakalahi nato tao sa animals because ang tao, mga kaigsunan, gitagaan sa Ginoo og mind, will, and emotion. Naata ng tulo. Naatay mind, naatay will, naatay emotion. Mo na nindot, kanindot, gasa, nga gift, nga gihatag sa Ginoo sa katawhan, mga kaigsunan, kanang gitawag nga free will. No?
dako na kay na nga panalangin mga kaigsunan nga gihatag sa Ginoo. Mao na nga God will not force His will. Dili tay force sa Ginoo sa iyang kabuton mga kaigsunan kay ngano man gibuhatan ta sa Ginoo free will. Dili na i-bypass sa Ginoo. Ganahan ang Ginoo mga kaigsunan, kita mo willingly nga moduol niya. Mao bitaw ang salvation, kaluwasan mga kaigsunan dili pinugos. It depends on your will, no? Dili pud makasulti ta mga kaigsunan nga naay tawo ra gyud nga gipugos nga mao ra gyud ni silang maluwas, no. Free will. Kabubuton mga kaigsunan na ay free will mga kaigsunan if dawaton ba nato si Kristo og dili, no? Those people, mga kaigsunan, nga moadto sa imperno, mga kaigsunan, those people, mao tong mga tawhana, they are the ones that rejected Christ. And sa ilang ko galingon, mingon sila mga kaigsunan nga dili ko ganahan mo uban sa Ginoo. Di ko ganahan mo kuyog sa Ginoo, di ko ganahan makig-uban sa Dios. So, at the end of their life, mo na Ginoo, sige, di makakaganahan mo kuyog nako, di makakamuban ako, sige, adto ka sa lugar nga wala ko. Mao ang imperno mga kaigsunan. It's their own will. No? Dili sila ganahan mo dawat, mao bitaw ang salvation kay free ra. Depende ra gyud na nimo kung dawato nimo o dili si Kristo mga kaigsunan. It's in your will, kita kantag free will sa Ginoo. Mo ni nakanindot sa Ginoo. Though dili ta i-force sa Ginoo sa iyang will, but as much as possible God will make a way para kanato nga maduol ta sa iyahang kabubuton. No? Kita mga kaigsunan kung magplano ta usahay plan A, plan B ra kutob. Pero kung ang tao gani mga kaigsunan, usahay masipyat sa Ginoo, daghang kay mga branches nga mga plano nga pwedeng i-prepare ang Ginoo para lang mabalik gihapon ta niya. Isip Kristohanon mga kaigsunan. Sumo na siya. Una, dili na physical but spiritual. Kaduha, it is different from God's plan. And katulo, He will not force it para kanato mga kaigsunan. He will not force it nato mga kaigsunan kay naatay free will. Now, in this topic about the will of God mga kaigsunan natin, duha ka aspects nga atong studyhan karon pag sabton karon mga kaigsunan. There are two aspects to the will of God. Number one mga kaigsunan, we have the permissive will. And we have also the directive will. Morning duha ka aspect sa will sa Ginoo, kabuton sa Ginoo. We have the permissive will and then the directive will. Una, ato sang i-discuss ang permissive will. What is permissive will mga kaigsunan? It is something mga kaigsunan nga we understood that God allows, dili siya maayo, but God allows because naa siya greater purpose. Dili nindot, dili maayo, dili makalipay sa uban mga kaigsunan, but gi-allow sa Ginoo because naa siya mas better nga purpose. Throughout the scripture mga kaigsunan, makita nato ang working sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo nga gitawag nga permissive will. First example, we have Paul mga kaigsunan, his trip to Jerusalem. Kung saan naitabo ni Apostol Paul, giwarningan sila mga kaigsunan in the book of Acts chapter number 21 nga dili mo adto pero ni adto gihapon sila. Unsay gibuhat sa Ginoo, yes, nakaadto sila mga kaigsunan pero gikulata sila pag-ayo. Gitugot sa Ginoo but gipermit ra sa Ginoo mga kaigsunan kay para mas makat-on si Apostol Paul sa obedience sa Ginoo. Now unsa may makat-on na nato sa life ni Apostol Paul katong nga higayon mga kaigsunan. Now, your intentions may be good mga kaigsunan, your motives may be good, but kung dili gani kabubuton sa Ginoo mga kaigsunan, dili gyud na. Dili gyud nato pugson. I remember sa time mga kaigsunan ni David during the Old Testament, nag-desire siya mga kaigsunan nga unta na ay temple para sa Ginoo. Nagtigom na siya gold, naglahi na siya daag mga gold mga kaigsunan. Nindot yang desire pero unsay gingon sa Ginoo, dili na para nimo nga mobuhat sa akong temple. Asa day ito gihatag sa Ginoo didto sa time ni Solomon. No? Nindot imo intention, nindot imong gusto mga kaigsunan pero ayaw gyud pagbuot-buot kung dili ka bubuton sa Ginoo. Your intentions may be right mga kaigsunan but if it's not the will of God mga kaigsunan, mag-suffer jud ka. No? Just like Paul mga kaigsunan, yes, ganahan siya muwali dito pero dili to kabubuton sa Ginoo.
na ay gihatag ang ginuulain nga kabuton niya mga kaigsunan. God allows it mga kaigsunan pero na ay consequences. Okay? Ikaduha mga kaigsunan, no, makita nato sa life ni Jonah. Di ba? Unsay gusto sa Ginoo ni Jonah? Jonah adto ka sa Nineveh. Pero pagsulti sa Ginoo mga kaigsunan, nilahi siya dalan. No? Wala siya biraha sa Ginoo nga Nineveh lagi jud ka, wala. No? Wala siya unsa man, gipugos ang iyang tiil nga mulakaw padung sa Nineveh, wala. In fact, gipalarga gyud siya didto. Nakabayad gyud siya pliti padung Tarshish mga kaigsunan, nakasakay gyud siya barko. Pero during nga nana siya sa barko mga kaigsunan, didto na na-experience niya ang lihok sa Ginoo. Pinaagi sa bagyo. No? Wala siya natandog sa bagyo. Gilabay siya sa dagat, didto na siya natandog sa tiyan, sa big fish mga kaigsunan. When Jonah was swallowed by the big fish mga kaigsunan. And if you read that chapter mga kaigsunan, you will notice that ningon ang Bible, God prepared a big fish, the big fish. God prepared the big fish para kang Jonah. Yes, ni sukwahi siya sa kabuton sa Ginoo. Yes, nitipa siya mga kaigsunan, no? Pero gipaabot gyapon sa Ginoo nga makarealize siya, no? Sa ihang gibuhat mga kaigsunan. In the life of Israelites during sa time sa kings, no? In 1 Samuel and 2 Samuel and 1 Kings, 2 Kings, daghan kayo nga mga empire ang ni-conquer nila, no? Gipangdakop sila, gipangsunog ang lahang mga balay, sige silang panagan mga kaigsunan. Nganong gialaw man to sa Ginoo kung chosen people sila? That is called permissive will of God. Kay para mga kaigsunan makat-on sila sa pag-serve diha sa Ginoo, makat-on sila sa unsa man kanang pag-glorify sa Ginoo mga kaigsunan, para makat-on sila sa pag-worship sa Ginoo. Ang pila ka years nga nilabay mga kaigsunan ang ilahang pagdagan mga kaigsunan, no? And also during the time of Exodus na si Pharaoh. Unsay gingon sa Bible ato nga time that the Lord hardened the heart of Pharaoh. Diba? Nga sundon gyud sila, gukuron gyud sila. No? Ikaw mo guna na mura giduha-duhaan ram ni mga Israelites sa Ginoo kay giharden niya, gihumok na pud giharden. Dili mga kaigsunan, it is a permissive will of God. Kay kung mabasa na ninyo the whole chapter mga kaigsunan, gisulti dito kay para ang mga taga-Egyptian makit-an po nila nga tinuod ang Ginoo sa mga Israelites. Mao nay purpose mga kaigsunan. Naay greater o better purpose mga kaigsunan. No? And lastly, we have Job. Kay bawo man gyud ta sa story ni Job, no? Verse number 1 pa lang, unsay tawag saya? Perfect, upright, skewed evil. Ingana kanindot ang kinabuhi ni Job atubangan sa Ginoo. Pero nganong naka-experience man si Job og mga kalisod sa kinabuhi? Nganong na-experience mo gyud siya sa atake ni Satanas mga kaigsunan? God allowed it mga kaigsunan. Kay na ay purpose nga dako ang Ginoo. Kung tanawon po nato mga kaigsunan outside the Bible mga kaigsunan, kung ari po ta sa history nga nahisulat mga kaigsunan, na ay pinaka-controversial kayo nga kalisod, kasakit sa time sa mga Israelites, nga nakaingon sila nganong gibuhat man gyud ni sa Ginoo. Kung atong i-look back mga kaigsunan, it is the time when the German leader Adolf Hitler mga kaigsunan murdered 6 million Jews ato nga time during sa war. I think 1940 something. Ingana mga kaigsunan. No? Kaingon ka mga kaigsunan, kani nga dictator, kani nga communist, nganong nabuhi pa magyud ni siya? Nganong nagpatay pa magyud siya daghan kay mga klase nga mga tao? Nganong gibuhat pa magyud na niya? Nganong gitugot man sa Ginoo? Even the unbelievers or atheists mga kaigsunan, gamito ni siya nga story. Kung tinuod ang Ginoo, nganong namay ngani? Nganong giallow man sa Ginoo ang evil? No? Nganong giallow man sa Ginoo ang evil kung tinuod ang Ginoo? Hingana mga kaigsunan, but naa ni greater purpose, na ay greater
nga tumong mga kaigsunan nga di lang gyud nato masabtan. Gisultian na dadaan mga kaigsunan sa Biblia that ningon ang Ginoo, His thoughts are not our thoughts. Neither His ways are ours, mga kaigsunan. Lahi. Lahi ang paghunahuna sa Ginoo, lahi ang plano sa Ginoo, lahi ang paghanay sa Ginoo sa dili pareha sa atong paghanay. Kaya nga naman, there are times that we see things that are right, no? Pero sa end ay kay dili day maayo, no? Nga na mga kaigsunan, na ay purpose ana mga kaigsunan. During this time mga kaigsunan, many Jews came back to their country, Israel, and the restoration of their country, homeland mga kaigsunan, nabuhat mga kaigsunan during ani nga time. Nagkahiusa sila balik. Katong mga Jews nga bulag mga kaigsunan na malik sa Israel. Ingana mga kaigsunan. Mao na mga kaigsunan, there are times that we do not understand unsang lihok sa Ginoo, but remember, it's still a will of God. Kabubuton gyapon na sa Ginoo, but unsa siya? Permissive will of God. Mao na sa atong kinabuhing Kristohanon mga kaigsunan, makaingon ta Kristohanon naman ko Lord ngano nakasuway man ko ani. Kristohanon man ko Lord ngano naka-experience man ko ingani timan ina ay kabubuton ang Ginoo na. No? In the Bible, mga kaigsunan, makita nato mga kaigsunan that every time buhat og milagro ang Ginoo, it first starts with a problem. Walay problema, dili makabuhat og milagro ang Ginoo. Remember mga kaigsunan, sa Bible mga kaigsunan, it always starts with a problem before mubuhat og milagro ang Ginoo. Maybe sa tong kinabuhi mga kaigsunan, maupo na'y kabubuton sa Ginoo. No? He allowed us to experience things, mga kaigsunan, that we do not understand because He wants to make a miracle in our lives. This is the permissive will of God. Kung tanaw na to sa itong Bible, mga kaigsunan, in 1 Peter chapter number 3, aplihan na to mga Bible. 1 Peter. Okay? 1 Peter chapter number 3. Verse number 17. Okay, 1 Peter chapter 3 verse number 17. Tanawon na to sa itong mga Biblia mga kaigsunan. Now, ningon siya diha mga kaigsunan, for it is better if the will of God be so that ye suffer for well-doing than for evil doing. Verse 18, for Christ also hath once suffered for our sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. If so be, for it is better, ningon diha siya sa 1 Peter mga kaigsunan, ningon siya diha mga kaigsunan, it is better nga kabubuton sa Ginoo mga kaigsunan that we also suffer. Bisan sa atong mga maayong buhat. We also suffer, mga kaigsunan, in doing good. Now, in this world, mga kaigsunan, dili gyud nato ma-please ang kalibutan. Remember that, mga kaigsunan. Di gyud nato ma-please ang kalibutan. Bisan unsa pa'y buhaton nimo. Buhat kag ilahang gusto, buhat kag kanang bisan unsay buhaton nimo mga kaigsunan, di gyud di mo ma-please ang kalibutan. Mauna mga kaigsunan, kung diris kalibutan, kung musuffer man lang ganita, mas maayo musuffer ta nga nagbuhat tag maayo kaysa nagbuhat tag dautan. No? Kaya nga naman, kung nagbuhat tag maayo mga kaigsunan, we can please God. Pero kung nagbuhat tag nagsuffer ta diring kalibutan na tungod sa mga dautan nga binuhatan nato mga kaigsunan, kita gyapon musuffer sa consequence at the end mga kaigsunan. No? We can never please everybody mga kaigsunan. No? Ingana diring kalibutan, mas may nga i-please na tong Ginoo sa atong mga maayong binuhatan. Mao na whether magtinarong ta magbinuhatan ta mga kaigsunan, there are times nga musuffer gihapon ta. Mao nang ginatawag nga permissive will sa Ginoo. Permissive will sa Ginoo. God allows it for a better
purpose. Na ay mga butang sa imong kinabuhi mga kaigsunan nga giallow sa Ginoo for a better purpose. Na ay mga sakit ka sa imong kinabuhi mga kaigsunan nga kanang dili matangtang pero naa diha mga kaigsunan ay kabalaka giallow na sa Ginoo for a better purpose. Ningon ng Bible mga kaigsunan si Apostle Paul. Grabe nga missionary sa mga Gentiles. Daghan kay siyang nawalihan nga mga tao, daghan kay na-convert sa ministry ni Apostle Paul. Daghan kayo ang mga churches nga nibarug tungod ni Apostle Paul. Pero unsay iyahang problema? Naa siya'y thorn in the flesh. Apostle Paul na ha? Wala siya mo ang perfect sa Ginoo, naa siya'y thorn in the flesh. Ningon siya mga kaigsunan, tungod ani nga thorn in the flesh, I besought the Lord thrice. No? Naghangyo siya sa Ginoo katulo. Imagine ka na, sa iyang prayer request, tulo ka adlaw or 3 times niyang gibalik-balik sa Ginoo, Lord, tangtanga rago ni Lord, palihog lang Lord, tangtanga ni Lord. Pero unsay tubag sa Ginoo mga wa siya ningon nga tangtangon ko na kay buutan man ka. Wa siya ningon tangtangon ko na kay maayo man ka, pero unsay gitubag sa Ginoo? My grace is sufficient for thee. Mao na mga kaigsunan, no? Dili ta kasabot usahay pero salamat ta nga ang Ginoo mo'y nagdala nato. We need to submit sometimes mga kaigsunan, we need to submit sa iyang permissive will sa atong kinabuhi. Kaya nga ang Ginoo mo'y nagkupot kanato mga kaigsunan. So mao na una atong makita ang permissive will sa Ginoo. Ikaduha mga kaigsunan, arita sa directive will of God. Kaning directive will of God mga kaigsunan, mao gining kabubuton sa Ginoo nga dapat gyud unta matuman. Pero sama sa kung gingon ganiha mga kaigsunan is that naatay free will. Dili gyud pugson sa Ginoo ang iyang kaugalingon nato, no? Ganahan siya nga willingly kita mo submit niya. Naay directive will mga kaigsunan ang Ginoo nga kanang dapat gyud kani gyud mabuhat. Dapat yun kani mahitabo sa Kristohanong kinabuhi. If you are a Christian today, mga kaigsunan, dapat kani ang atong sundon. Number 1, mga kaigsunan, nga directive will sa Ginoo, mga kaigsunan, that all should come to repentance. 2 Peter chapter number 3, verse number 9. Ablihi sa inyong mga Bible, mga kaigsunan, ato ning basahon. 2 Peter chapter number 3, verse number 9. Unsay gingon sa Bible diha, mga kaigsunan? The Lord is not slack concerning His promises, as some men count slackness, but is long-suffering to usward. Sa sunod nga words, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Mao gini pinakauna gyud na directive will sa Ginoo, that all should come to repentance. Unsay gisulti sa Bible? All should come to repentance. Sabi, but na, tanan. Tanan, mao'y gusto sa Ginoo mga kaigsunan that all should come to repentance. Gusto ang Ginoo, tanan nga mo surrender, mo suginlon sa Ginoo mga kaigsunan. Tanan nga mo dawat sa Ginoo mga kaigsunan that all should come to repentance. Diri pa lang nga verse daan mga kaigsunan, makaingon na gyud ka nga ang gidesire sa Ginoo, tanan. No? Tanan. Mao na mga kaigsunan, nagwali ta sa gawas, naghatag-tag mga gospel tracts, nagsuginlon ta mga kaigsunan kay ang sugo sa Ginoo, ang desire sa Ginoo, ang kabubuton sa Ginoo mga kaigsunan that all should come to repentance. Naabay tao nga dili maluwas sa Ginoo? Naabay tao nga dili maluwas sa Ginoo? Para ninyo, naay tao nga dili maluwas sa Ginoo? Wala. Kaya ningon ang Bible that all should come to repentance mga kaigsunan. Bisan pag unsa na siya kaklase nga makasasala mga kaigsunan, ganahan gyapon ang Ginoo nga maluwas na siya. Ganahan gyapon nga mo dawat mga kaigsunan. Ganahan gyapon ang Ginoo nga malangit ang kana nga tao mga kaigsunan. Every soul diri sa kalibutan mga kaigsunan maunay desire sa Ginoo. Directive will of God, mga kaigsunan, pinakauna mga kaigsunan, He wants all to be saved. No? He wants all nga maluwas mga kaigsunan. Gusto siya tanan. No? Tanan mga kaigsunan. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Mo na
Una, directive will sa Ginoo. And salamat sa Ginoo mga kaigsoon, we have responded sa kana nga will sa Ginoo, kabuton sa Ginoo. Nga one day mga kaigsunan na ilhan nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nga one day mga kaigsunan na ay nagsuginlo nato, nagsulti nato about Jesus Christ. Nga one day mga kaigsunan nga ni luhod ta, ni ampo ta, ni dawat ta sa Ginoo mga kaigsunan. No? Remember that in your life mga kaigsunan kadto nga time nga gidawat nimo si Kristo. Mao to nga time nga first nga nituman ka sa kabubuton sa Ginoo. Submitted yourself unto repentance. Ikaduha mga kaigsunan, the second is directive will of God that we should give thanks. That we should give thanks. 1 Thessalonians 5 verse 18. 1 Thessalonians 5:18 ingon ang verse, 2 Thessalonians day mga kaigsunan 5 verse 18. Second or first? I think first. First Thessalonians, first lagi. 1 Thessalonians 5:18. Unsay gingon sa Bible mga kaigsunan? In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Niyo na Bible diha mga kaigsunan sa tanang butang, in everything give thanks. Maunay kabubuton sa Ginoo. Usa ta ka Kristohanon mga kaigsunan ganahan ang Ginoo nga maka-develop ta og grateful heart. Kasing-kasing nga mapasalamaton mga kaigsunan, whether be dako or gamay ang naabot sa atoa. Whether be daghan or gamay ang naabot sa atoa mga kaigsunan. Whether be nindot or lisod or bati mga kaigsunan. Ningon ang Bible mga kaigsunan that we should give thanks. For this is the will of God. Mauni ang kabubuton sa Ginoo. Kita nga mga tao, mga kaigsunan, matagusan nato nagyud tay atong kaugalingon nga pride. All of us, we have our own pride, no? Nga sometimes kung kanimoy mo lambo or mo taas mga kaigsunan, lisod kayo para kanato sa pagpasalamat. No? Basta taas na kita garbo, lisod kay pag-acknowledge sa mga butang nga nadawat nato mga kaigsunan. But remember mga kaigsunan, God wants us to be thankful. He wants us to experience the heart, the life of gratitude. No? Kay dako kayo og butang ang mahimo sa kinabuhi sa usa ka tawo mga kaigsunan kung grateful ang usa ka tawo. Even if mo search ka sa online mga kaigsunan, unsa ang benepisyo nga mahimong grateful ka matag adlaw, tanawa. Naay mo gawas mga kaigsunan benefits dili lang kay sa biblical nga field mga kaigsunan but also sa science mga kaigsunan, makita nimo diha nga naay benepisyo ang mahimong grateful. Natoy usa ka nga sa ka expert pod mga kaigsunan sa psychology nga ningon siya mga kaigsunan, every morning before you start your day, magsulat ka og something you are grateful for. And then nindot ang dagan sa imong adlaw. Imagine ka na mga kaigsunan, just writing it down, dako na kay impact sa imong kinabuhi. And God already knows that mga kaigsunan. Nga kung ang atong kinabuhi, atong kasing-kasing mga kaigsunan, no, nagsugot sa paging mas mapasalamaton mga kaigsunan, dako gyud kay mabuhat sa atong kinabuhi. We need to give thanks to the Lord. Dili lang kay sa mga nindot o sa mga bati pod nga nahitabo sa atong kinabuhi. No? Si Job mga kaigsunan na ka-experience siya grabe kabati sa iyang kinabuhi. Experience a lot. Yet ningon siya mga kaigsunan that the Lord gave, the Lord hath take it away. Blessed be the name of the Lord. Igana po dunta ang kasing-kasing sa Kristohanon karon mga kaigsunan. Labi na mga parents, mga gikan sa mga bata, gikan sa mga 90s, dapat nato ni exercise kay para makita sa next generation.
Kay giwarningan na tadaan mga kaigsunan in the Bible, ningon si Timothy mga kaigsunan that, ningon si Apostle Paul that in the last days, perilous time shall come. And one of it mga kaigsunan is that they became unthankful. Unthankful. Kabantay ba mo sa mga bata karon wa nay usahay respeto sa ginikanan? Bantay mo sa mga young people karon dili na kaybaw mo respeto sa mga idaran? No? Kaya nga naman mga kaigsunan, ningon ang Bible mga kaigsunan, kay naa na ta sa last days and magkagrabi ang mga unthankfulness nga kasing-kasing sa mga tao. Mao na nga kita nga Kristohanon kinahanglan na to exercise para makita po nila mga kaigsunan. Being thankful diha sa Ginoo. Building a heart with gratitude. Mao na ikaduha, that we should give thanks. Ikatulo mga kaigsunan, ikatulo nga directive will sa Ginoo, makita na to sa 1 Peter chapter number 2. 1 Peter chapter number 2. Verse number 15. First Peter chapter 2 verse number 15. Tanawan ninyo sa inyong mga Biblia mga kaigsunan nga ningon ang Bible diha mga kaigsunan that for so is the will of God that with well-doing ye may put to silence the ignorance of foolish men. Kaya nga naman arita mo saka balik sa verse 13. Unsay gingon diha sa verse number 13, submit yourselves to every ordinance of men. For the Lord's sake, whether it be to the king or supreme. Verse 14, or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of them that do well. Kung may but pasabot diri mga kaigsoon, but pasabot mga kaigsoon, kabubuton sa Ginoo. Isip Kristohanon nga mo submitar ta sa authorities of the land. Kung unsa man gani gibutang sa Ginoo nga authority diha mga kaigsunan, mubalik ra gyapon ta sa permissive will. Though dili ta uyon, dili ta ganahan, there are times mga kaigsunan nga dili gyud ta ganahan. Labi na sa atuang part mga kaigsunan. Batan-awa ang giingon sa Bible, it is the will of God to submit. No? It is the will of God to submit. Kanus-ara man ta angay dili mo submit mga kaigsunan kung kanang against na sa pagtuo. Kumingon gani nga dili na ta pwede mo simba diha kinahanglan ta mangitag pamaagi mga kaigsunan. Labi na sa katong mga close countries, yes, unsay mga balaod sa lugar ni submitar sila. Pero pag simba na gani diha nang lahi na diha nga part mga kaigsunan. Against na sa atong faith, no? Pero sama sa gingon diri sa Biblia mga kaigsunan, command or kabubuton sa Ginoo that we need to submit to every ordinances nga naa gibutang. Gisuwat pa gyud niya, king, supreme, or unto governors. Diba? Kinahanglan ta mo submit, mga kaigsunan. If naaga ni tayo nakita nga dili maayo mga kaigsunan, we need to pray for them. Nga unta, lihukon sa Ginoo ilang kasing-kasing. Nga unta, ang sunod nga ipuli sa Ginoo, kana ng tarong-tarong. Diba? Ingana mga kaigsunan, we need to submit kabuto na sa Ginoo. And also mga kaigsunan I think 4. Ikaupat, no? Directive will of God is we have number 4, Romans chapter number 12 verse number 2. Ang atuang text ganiha atras lang tagamay. Romans 12 verse number 2, the Bible says, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Okay? Upat mga kaigsunan, we have renew our minds. Mao ni kaupat nga kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kinahanglan i-renew ang atong mga hunahuna. Kinahanglan i-renew ang atong minds, no? Usbon mga kaigsunan. We are not to be conformed to this world, but be transformed. No? Transform by the renewing of your mind. Kinahanglan mga kaigsunan, no, sa atong Kristohanong kinabuhi that
diha gina magsugod sa ato ang sulod, sa atong kaugalingon, sa atong hunahuna. Unsay mga butang nga gi-allow nato sa atong thoughts, mga kaigsunan, nga kinahanglan mausap. Renewing of your mind, no? Kay para masunod nato unsay gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Di ba? Naturally, mga kaigsunan, sa ato ang environment sa una, sa ato ang ginabuhatan sa una, mga kaigsunan, our mind was full of trash. Nga kinahanglan limpyuhan sa Ginoo, nga kinahanglan i-change sa Ginoo, nga kinahanglan bag-uhon sa Ginoo. Kaya nga itong hunahuna, daghan kay mga bati nga nisulod sa itong hunahuna, mga kaigsunan, up until now. No? Di gyud ka kalikayan, mga kaigsunan, nga nay mga bati nga musulod sa hunahuna, mo na ningon na Bible, mga kaigsunan, that we need to renew our mind. Kinahanglan bag-uhon ang atong hunahuna. No? And everything, mga kaigsunan, nga mo sulod sa tong dunggan, and everything nga mo makita nato sa itong mga mata, mao man input sa itong mind. Unsa man ang atong mata o atong dunggan. Okay? Mao ni input sa atong mind. Unsa atong makita o unsa atong madunggan. Diri mo sulod tanan, mga kaigsunan. Kung bati ang permi nimong makita, bati ang permi nimong madunggan, mao nay mo sulod sa imong hunahuna, mga kaigsunan. It will be full of trash. Kinahanglan na limpyuhan sa Ginoo, kinahanglan na bag-uhon sa Ginoo, mao nang i-change nimo ang imong input sa imong eyes and sa imong ears. Unsa man sa imong eyes, mga kaigsunan, basa ka sa pulong sa Ginoo. Tan-awa ang pulong sa Ginoo. Sa imong ears, mga kaigsunan, ningon ang Bible that faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So mao na, mga kaigsunan, it will change your mind. It will change your perspective, mga kaigsunan. As soon as you change your mind, your life also will change. Kabantay ka, I don't know, mga kaigsunan, if we notice, mga kaigsunan, most of our fears is only in our minds. No? And also, most of our life, mga kaigsunan, decisions, no? Kay kung unsa ang atong gihunahuna. Ningon sila, mga kaigsunan, kung magsikag hunahuna nga wala kay ayo, wa jud kay ayo. Pero kung maghunahuna ka nga kaya nimo, kaya nimo. It's only in our minds, mga kaigsunan. Our spiritual battle is the battle of our minds. No? Ganahan si Satanas mo penetrate sa itong hunahuna. Mao nang ganahan po ng Ginoo nga i-renew atong hunahuna. Kaya para mas magamit pa ta sa Ginoo, mga kaigsunan. It is the will of God. Kabubuto na sa Ginoo sa tanang Kristohanon. No? To have a renewed mind. Sunod, mga kaigsunan, is we have our sanctification. Romans gyapon, mga kaigsunan, chapter number 12, sanctification, mga kaigsunan. Okay? 1 Thessalonians, 1 Thessalonians chapter number 4, verse number 3. 1 Thessalonians chapter number 4, verse number 3. Tanawa na to. Atong Bible, mga kaigsunan. Okay? Chapter number 4, verse number 3. Okay? Yung na Bible diha, for this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication. Verse 4, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. Sumauning sunod nga kabubuton sa Ginoo sa tuwa, mga kaigsunan, is to have or to be sanctified. So may meaning ng sanctified, mga kaigsunan, kanang nabag-o na gyud ang imong kinabuhi. Nabag-o na gyud ang imong lihok, nabag-o na gyud ang imong mga binuhatan. Sanctified, mga kaigsunan. Mao nay desire sa Ginoo sa to, mao nay gusto sa Ginoo sa to. Nga nanay pagabag ko. Now, in our Christian life, mga kaigsunan, kinahanglan nato sabton ang duha, sanctification and salvation. Salvation, mga kaigsunan, as soon as we receive Jesus Christ, diha dayon, langit na ta. Save na ta. No? Dili pa na kinahanglan og process usa pa di pareha ka na mga apply kag kanang lisensya, mga apply kag kuan, national ID nga napay process usa pa maaprubahan. Dili nga na, mga kaigsunan. Atong salvation instant diretso. But our sanctification maunay by process.
Mao nang dili ka mahibong na bag-o pang Kristohanon nga nganong ing-ani pa magyapon siya nga luwas na magani siya. Remember mga kaigsunan, sanctification is process. Salvation is instant. Pero mao nay desire sa Ginoo sa atoa. And if you notice mga kaigsunan, dili ta mahimong sanctified kung in the first place wala nato gi-renew ang atong mind. Wala nato giusab ang atong mind mga kaigsunan, dili ta mahimong sanctified diha sa Ginoo mga kaigsunan. No? Mo nay timan-an nato our sanctification. So kani siya mga kaigsunan, mao ni ang mga directive will of God. If you are taking notes mga kaigsunan, number 1 is that all should come to repentance. Number 2, that we should give thanks. Number 3, that we submit in the authorities of the land. Number 4, renewed our mind. And number 5 is our sanctification. And kanin tanan mga kaigsunan, the directive will of God, dili ni siya mahitabo sa tong kinabuhi kung dili mahitabo ang pinakauna nga directive will sa Ginoo. Nga kita maluwas. Nga kita mahimong anak sa Dios. Nga kita mo surrender diha sa Ginoo. Nga mo dawat diha sa Ginoo mga kaigsunan. Kaning tanan mga kaigsunan gitugot ni sa Ginoo, gisulat ni sa Ginoo mga kaigsunan, it is a guide for us Christians. Nga mao din ni gustong buhat mahitabo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Nga mao din ni dapat din akong buhaton. Kaya nga naman, if you are an early Christian mga kaigsunan, or kita mga kaigsunan, wala ta na sultian pagtarong mga kaigsunan, wala ta kay bawo asa ta magsugod. Or di asa na sad ta padung. And karon mga kaigsunan, we understand the will of God, directive will of God sa ato ang kinabuhi. Nga mao din ni, no? Diri day ta dapat magsunod. And kaning tanan mga kaigsunan, the purpose of it, ang purpose ani mga kaigsunan is that number 1 is to redeem the time. The purpose is to redeem the time. Nga naman mga kaigsunan, redeeming the time because the days are evil. Tanaw na to balik sa Ephesians chapter number 5. Ablihan nato tong Bible, mga kaigsunan. Ephesians chapter number 5. Verse number 15, hantod sa verse number 16. Mo niya itong basahon. Ephesians chapter 5, verse number 15. Tanawa kasi yung mga Biblia, palihog. Ephesians 5, verse 15, down to verse number 17. Okay. Akong basahon, Ephesians 5:15. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Verse 16, redeeming the time because the days are evil. Verse number 17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Kinahanglan na to, ang purpose mga kaigsunan is kinahanglan i-redeem ang time. Kung sa may pasabutan ni, kinahanglan na to kanang isuliton ang panahon. Sa Bisaya pa mga kaigsunan. Kinahanglan suliton ang panahon. Kay kung dili man siguro ta maabtan sa pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan, one of these days kita po isulod sa higdaanan nga exclusive. No? Kana imong kaugalingong kwarto, imong kaugalingon nga yuta. Oh? Diba? What I mean mga kaigsunan is kitang tanan mamatay. No? Dili man siguro maabtan ta sa rapture, kung dili ta maabtan sa rapture, kitang tanan mga matay. Mao nang ningon ng Bible mga kaigsunan, redeeming the time. Imagine you are walking in this world mga kaigsunan, chasing the wrong things mga kaigsunan, and at the end of the day of your sa imong kinabuhi is na-realize nimo nga may pagibuhat ko to da. May pagnituman ko sa Ginoo daw unsa ka nga blessing akong madawatan karon. Kay whether we like it or not, basta maabot na ta sa kanang taas-taas nga edad sa atong kinabuhi. Ma-realize gyapon nato nga tanan natong gibuhat karon. Mubalik ra gyapon ta sa Ginoo. Mubalik ra gyapon ta sa Dios mga kaigsunan, redeeming the time. Mao na nga mintras sayo pa or mintras naapay time ta diri sa kalibutan mga kaigsunan, let us seek the will of God. Kay dili gyud mohatag ang Ginoo siyang kabubuton nato nga makadaot nato. No? Dili gyud siya mohatag siyang kabubuton nato nga kanang makaguba nato mga kaigsunan. Yes, there will be challenges, there will be trials,
na ay mga pagsulay, but what is kana nga mga pagsulay mga kaigsunan? Imagine, mutuman ka sa, musunod ka sa Ginoo, you will suffer. Dili ka musunod sa Ginoo, you will suffer. No, may papilion na lang mo musunod sa Ginoo, kay napakay blessing nga madawatan gikan sa Dios. Ingana mga kaigsunan is to redeem the time. Ikaduhang purpose mga kaigsunan is to be conformed to the image of Christ. To be conformed to the image of Christ. Mao gyud tumong og tuyo sa atong Kristohanong kinabuhi, that we may be Christ-like. No? Sama sa kong gingon ganiha mga kaigsunan, dili ang ending sa kabuton sa Ginoo dili nga mahimo kang pinakamayong engineer. Dili nga pinakamaayo ka nga doktor. Dili nga pinakamaayo ka nga teacher, unsa pa ng profession sa kinabuhi mga kaigsunan, but to be conformed to the image of Christ. Usa ka engineer nga nagsunod sa Dios. Usa ka doktor nga nagsunod sa Dios, mao nay kabubuton sa Ginoo. Bisan unsa nga klase nga profession sa kinabuhi mga kaigsunan, ang importante, you are conformed to the image of Christ. Romans chapter number 8, basahon nato mga kaigsunan, Romans chapter number 8. Romans 8 verse number 28 og 29. Di mo na Bible diha. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Verse 29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Gisulti diha mga kaigsunan, predestinate to be conformed to the image of His Son. Mga Kristohanon, mga kaigsunan, maunay gi-desire sa Ginoo, maunay kabuton sa Ginoo nga kita mahimo tang Christ-like. No? Mahimo tang sama sa atong Dios mga kaigsunan. Nga kung giunsa niya pag kinabuhi direng kalibutan na, ingana po ta magkinabuhi. No? Ingana ra gyud ang atong kinabuhing Kristohanon mga kaigsunan. Now we know the permissive will of the Lord, of God. Kanang gi-allow niya something, gi-allow niya for bigger purpose, and we already know the directive will of God. Kanang gusto gyud mahitabo sa Ginoo, pero sama sa gingon naatay free will, no? Naatay free will. Now, asa pa nato makit-an kani mga kaigsunan, sinugdanan pa lang ni, glimpse pa lang ni sa kabubuton sa Ginoo. There are still more nga giandam ang Ginoo sa tuang kinabuhi. Sa iyang kabubuton sa atong kinabuhi mga kaigsunan, ug plano sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Now you cannot follow what the plan of God mga kaigsunan kung dili pa nimo gibutang sa imong kaugalingon nga nisunod ka sa unsay kabubuton sa Ginoo. Musunod gyud na mga kaigsunan. And where can I find the will of God in my life? Asa pa man gyud nato makit-an ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi? Asa na to makitaan mga kaigsunan, wa na gyud lain, diha ra gyud sa iyang pulong. The Bible mga kaigsunan, every Christian need to learn his Bible. Every Christian need to learn his or her Bible. Kinahanglan gyud na mga kaigsunan, dili lang kay si pastor ra dapat kibaw sa iyang Biblia. Dili ang mga preacher ra dapat kibaw sa iyang Biblia mga kaigsunan, but tanang Kristohanon dapat kibaw sa iyang Biblia. Because in the Bible, mga kaigsunan, diha nimo makit-an tanan. Unsa pay laing kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya kung i-discuss na to tanan, mga kaigsunan, dugay kita mahuman. No? Taas-taas na kitag time, no? Kung i-discuss na to tanan, dugay kita mahuman. But it is your responsibility as a Christian to know the will of God. Let us not be unwise, mga kaigsunan, but understanding what the will of the Lord is. Mao na mga kaigsunan. There is a saying, aningon, you can never find the will of God outside the Word of God. You can never find the will of God outside the Word of God. So asa nato makit-an diha ra gyud sa pulong sa Ginoo. Now, usa ka blessing mga kaigsoon nato makit-an diha sa Dios mga kaigsoon. Yes, na ay mga general nga mga will ang Ginoo sa gisulat sa Bible.
But if you are a son of God, mga kaigsoon, kung anak ka sa Diyos, naapoy mga personal or individual nga kabuton ang Ginoo sa matag usa ka nato. No? Later in my Christian life, mga kaigsunan, no, na ay plano ang Ginoo sa akong kinabuhi. And I need to follow His will in order to fulfill that kind of plan. Sa imo hapon, mga kaigsunan, napoy plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pero dili ka kasunod sa plano sa Ginoo kung una dili ka mo submit sa ihang kabubuton. Mao na, mga kaigsunan, dili ko makasulti specifically kung unsa gay para kanimo. Only God knows. Mao na ikaw mismo sa mo galing, you need to search the scripture to know it, mga kaigsunan. Unsay kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. No? Yes, natay atong kaugalingon nga will, natay free will, no? But ato na nang na-experience sa una pa, mga kaigsunan, nga gisulayan natog sunod ang atong kabubuton but it did not work well. Bisan sa time, mga kaigsunan, sa Old Testament, sa mga prophets, sa mga gisulat, sa mga characters diri sa Bible, ilang gisulayan, ilang mga pamaagi, pero wala gyud nahitabo nga maayo. Mao na, we need to follow and obey what the will of the Lord is. No? So mao nang purpose, mga kaigsunan, nga atong masabtan sa lesson na to, the will of God. Let's bow our head and close our eyes. Magpray ta. Let's pray. Ginoong Diyos, labingamanan sa tanan, salamat, Father, O Lord, for this wonderful morning. Thank you, dear God, for the blessing, O Lord, for letting us know sa imong kabubuton sa mong kinabuhi. Father, O Lord, usa sa purpose niini nga lesson, Father God, is to be conformed to your image. Usa sa purpose, Father God, nga individually ma-understand, masabtan na mo, Lord, nga napaday kay dako nga giandam sa mong kinabuhi. Dear God, Heavenly Father, among gipray nga ikaw may magalihok sa tagsang kasing-kasing sa mga kanakan karon. Help them, O Lord, that they may know unsa imong giandam kanila in order to follow it, Ginoong Diyos. And Lord God, ikaw may magadumala sa tibok pa nga serbisyo, Father God, gibalik na mo tanan dungog himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Are you blessed from the message, mga kaigsunan? Okay, thank you, Brother Elvis. Okay, dito maglangan, mga kaigsunan. May I request everyone to please stand